Naku po mga kababayan, PCO, yan from PCO, Finance Chief Recto, nanumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabayan na pinaliligiran na daw po si Pangulong Bongbong Marcos ng mga dilaw. Anong kailangan ni Recto? Bakit si Recto nandiyan dyan? Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Kalaban yan, sabing ganun ng mga kababayan natin. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video. Finance Chief Recto, nanumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang mapapakanta tayo ng ganito Bakit dilaw? Bakit dilaw? Bakit dilaw? Pero anyway, I'm just joking. Mga kababayan ko, may mga nagsasabing spekulasyon mga kababayan na pinaliligiran na daw po si Pangulong Bongbong Marcos ng mga dilaw sa palasyo, mga kababayan ko. At bakit ang dami nagsasabi? Bakit si Recto? Anong kailangan ni Recto? Bakit si Recto nandiyan dyan? Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? May nagsasabi pa, bakit pinalitan si Jokno? Ipinalit si Recto. Kalaban yan. Sabing ganun ng mga kababayan natin. Habang binabasa ko kanina yun, sabi ko, ano ba itong mga to? Sa comment section, wala bang tiwala to kay Pangulo? Wala ba silang naiisip na maganda kay Pangulo? At bakit puro dilaw ang naiisip nito para sa Pangulo? Ganyan na ba ngayon sa bansa natin? Well, mga kababayan ko, gusto natin pag-usapan to. Eto siya mga kapatid. Halika, pag-usapan natin yan. Mga kababayan ko. Teka lang, ayusin ko lang yan ako. Yung salamin ko. Nalalaglag. Wala akong ilong kasi, mga kababayan. Okay, eto na. Mga kababayan ko, breaking news po ito. PCO Finance Chief Recto nanumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Sabi po dito mga kababayan ko, kinumpirma na rin ng Malacanang ang pag-upo ni Batangas Representative Ralph Recto bilang kapalit ng Department of Finance o DOF Secretary Benjamin Jokno. Mga kababayan ko. Ayan kapalit to ni Benjamin Jokno. Inanunsyo nitong Huwebes ng gabi, Enero 11, ni Presidential Communication Office of PCO Secretary Chelo Garafil na nanumpa na nga si Recto kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong Biyernes, Enero 12. Mga kababayan ko. At ito, unang pumutok na balita, si Recto nga ang ipapalit ni Pangulong Bongbong Marcos kay Jokno matapos kumpirmahin ni Vilma Santos sa phone patch na interview sa Anything Goes show ng Abante entertainment editor ni Juan Lalin Abante. Ayan mga kababayan ko na taga-tabloid nitong Huwebes, mga kapatid. Ako, alam ko na, to be honest. Kasi ako nag-aantay lang ako eh. Ako sa totoo lang, mga kababayan ko. Sa totoo lang Ako mga kababayan ko, kutob ko na si Ralph Recto ang ipapalit ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba nakita mga kababayan? Hindi nyo ba napansin? There is a meaning kung bakit sinasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Recto, si Secretary Recto doon sa mga out of town, out of the country, mga kababayan ko. At siguro mga kababayan ko, pinapakita rin kay Recto yung mga ginagawa, mga kababayan ko, yung mga ginagawa nito ni Jokno during the foreign trip, mga kababayan ko. Kasi mga kababayan ko, binati na nga ni Pangulo. Kumbaga, yung sa entourage nga lang dun sa, yung entourage nga lang sa Hawaii. If I'm not mistaken, that's Hawaii eh. Mga kababayan ko, yung entourage lang doon, kasama na si Recto eh. Diba? Pinakilala na si Recto eh. As a observer, mga kababayan ko. At yun, marami na ako nakita, sabi ko, ay, uupo to. Mga kababayan ko, uupo to. Bibigyan ng posisyon to, matik to. Hindi isasama ni BBM yan kung wala lang silbi yan si Recto, di ba? Totoo naman, kung wala lang silbi si Recto, hindi sasama yan. Siyempre, isasama ni Pangulong Bongbong Marcos yan kung may batayan tayo at nakikita nila na maganda ang performance ito na gagawin. Ito pa, mga kababayan ko, ayon din sa PCO, mga kababayan, ayon din sa PCO, kasabay ng panunumpa ni Recto
ang dating Robinsons Land President CEO na si Frederick Go na itinalaga ni Pangulong Marcos bilang Special Assistant of the President of Investment Economic Affairs. Uy, mukhang ito na ata yun mga kababayan ko Ito na ata yun. Kasi imagine ninyo, kasabay ni anak ni Gokong Wei to. Anak ba to ni Gokong Wei? If I'm not mistaken, baka anak to ni Gokong Wei kasi Robinson Land President Mga kababayan ko Kung di nyo napapansin, puro businessman yung mga inuupo ni Pangulong Bongbong Marcos sa position. Ako napansin ko to Puro businessman. Di man, Sobel Ayala, umuuwang din yan sa government. Lahat ng malalaki. Ang ganda na strategy ni PBBM. Mamaya papaliwanag ko sa inyo, mga kababayan ko. Sabi rin dito, mga kababayan ko, sabi po ni Ralph Recto at ni Frederick Go, schedule is taken by oath tomorrow before the President Ferdinand Marcos Jr. as a Secretary of Finance Special Assistant of the President for Investment and Economic Affairs. Respectively, aniya ni Garapil sa kanyang text message, mga kababayan ko Sabi dito, hindi naman binanggit ni Garapil kung saan mapupunta si Secretary Benjamin Jokno. Mga kababayan ko, medyo curiosity Totoo. Medyo na-curious yung mga tao dito, mga kababayan ko. Hindi naman nabanggit ni Secretary Garapil kung saan mapupunta si dating Secretary Jokno, mga kababayan ko, saan ipepwesto. Sabi dito, ni Secretary Jokno, nakakagulat to Kung ako tatanungin mo, mga kababayan ko, si Jokno, pupusta ko, ilalagay yan sa Maharlika Investment Fund. Promise! Ay, oo! Mga kababayan ko. Mga kapatid, ilalagay yan doon. Ilalagay yan doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako, kutob ko na to Kutob ko na to, mga kababayan ko Kutob ko na to. Oy, yung mga nagsasabi ng kakamping dyan mamaya mag-usap tayo, ipapaalala ko sa inyo. Hindi, si Jokno, kung ako tatanungin mo, ako ramdam ko ilalagay ni Pangulo sa sa Maharlika Investment Fund Mga kababayan ko Promise, ilalagay yan doon. Kasi ang pansin ko si Jokno That time, graceful exit ang ginawa sa kanya, mga kababayan ko. To be honest, graceful exit yung ginawa kay Jokno. Hindi basta-basta yon. Kaya hindi ko rin masasabi sa inyo na, oy si Jokno pinatalsik ng ganito yan. Oy si Jokno ginawang ganito yan. Mga kababayan ko, nag-graceful exit si Jokno sa Department of Finance at pinalit si Recto. Kung hindi nyo papansin na pinalit si Recto, tapos si Jokno finloat, mga kababayan ko. Pero kung may atraso yan si Jokno, hindi bigla-bigla yan magbibitaw Pero pansinin niyo to, mga kababayan ko, mayroong naganap na transition, mga kapatid. Promise. Mayroong naganap na transition dito. And that transition, mga kababayan ko, is pinakita ni Jokno yung ginagawa niya sa mga foreign trips. Kasama noon si Ralph Recto. So tama yung hinala ko, mga kababayan ko. Pero ngayon, ang pinag-iisipan ko, ang hindi pa tumutugma, pag ito nangyari to, mga kababayan ko, magic. Promise, pangit naman yung salitang magic, mga kababayan ko. Pag ito nangyari mga kababayan ko, positive, mga kapatid. Sa Maharlika Investment Fund ilalagay si Jokno, mga kababayan. Ako pabor ako doon. Kung marunong si Jokno sa paghawak sa Department of Finance, maglalagay ako ng matanda doon. Hindi ako maglalagay ng bata. Pag naglagay ako ng bata sa Maharlika Investment Fund, baka matulad tayo sa Malaysia Kinulimbat, pinang-party-party 'Di ba? Yun lang ang sa akin doon Just want to remind, yun lang ang sa akin doon. Sabi pa dito, gagawin ng panunumpa ng dalawang opisyal sa Malacanang Palace. Samantala, pinuri ng mga senador, pinuri ng mga senador ang pagkakatalaga sa dati nilang kasama sa Senado bilang bagong kalihim ng DOF. Mga kababayan ko. Ay, nako. DOF. Ayan medyo, kasi si dati, kung hindi ako magkakamali, kasabayan ni Pangulong Bongbong Marcos yan, tama? Si dating Senador Ralph Recto, mga kababayan. For sure, kasama nila dati yan. Ayan Hello po, Mama Maite Baisa.
Hindi naman tayo maglamay ngayon, mag-topic muna tayo ng about sa government. Baka nakakalimutan natin eh. Wala naman din po ngaw-ngaw si Hitad eh, kaya okay lang po mag-topic tayo dito. Di ba mga kababayan, kung nakasama na yan, for me naman mga kapatid, may credibility naman si Recto eh. Pero, magbabantay tayo mga kababayan ko. Hindi pwedeng hindi magbabantay ang taong bayan. Magbabantay ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan ko. Di ba? Kaya, para sa akin, kung magtitiwala tayo, let's give a chance na may patunayan sila, no? Oo, nakulayan sila ng dilaw because there is a reason na dapat din natin maintindihan. Later, papaliwanag ko. Tapusin ko lang to. Sabi dito, mga kababayan ko, sabi dito, welcome to appointment of the dear friend, Senator Ralph Recto as a new Finance Secretary, sabi ni Senate President Miguel Zubiri. Mga kababayan ko, ayon kay Zubiri, isang genius sa numero si Recto, kaya tiyak na magiging mahusay na kalihim ng DOF si Senator, si dating senador. In the Senate, we always regarded him as a recent resident numbers genius. This was not for his mathematical ability, but more importantly for his ability to immediately to see the big figures, implication of this number, aniya ni Zubiri. Well, masusubukan natin yan, mga kababayan ko. Unlike dun kay si Balisakan, kailan kaya mawawala din? si Balisakan kaya mawawala? Ako rin, nagtataka ako, baka mapalitan din sana si Balisakan, mga kababayan. Diba? Mabigyan natin. Pero tingnan natin mga kababayan ko. We don't know. Baka mawala din. Kung magaling naman si Recto sa figure sa mathematical genius, ika nga. Sabi nga dito ni Zubiri. Well, tingnan natin mga kababayan ko. Ba? So sabi pa dito. So I have no doubt that will the good finance secretary who will be continue to push the country along the road to the greater economy, prosperity, dagdag pa niya. Sana gawin ni Recto yan, mga kababayan ko ha. Sabi naman dito, ni Coco Pimentel, para kay Senate Majority Leader Aquilino Coco Pimentel, well deserve ang pagtalaga kay Recto na sa nasabing pwesto. Weg, talaga ba? Mga kababayan ko. Well deserve. Sabi pa dito, well deserved the appointment and tinagalog lang pala to eh. Naku po, parehas lang dito tayo. Sinabi rin ni Senator Francis Escudero na able and capable si Recto sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na ito sa Senado sa Kamara bukod sa dating pinamunuan ng National Economic Development Authority or NEDA. Ay, nanggaling pala sa NEDA. Mga kababayan ko si ano. Pero ito, mga kababayan ko, nakita nyo naman, nabasa na natin yung isa sa mga article ngayon dito sa sinasabi na si Recto. Ngayon ang tanong ko mga kababayan ko, bakit kumuha si Bongbong Marcos ng dilawan? Yan, babalikan ko lang yung mga tao, mga kababayan ko. Bakit kumuha si Bongbong ng dilawan? Samantalang nung panahon ni Noynoy, dilaw to. Totoo mga kababayan ko. Samantalang panahon ni Tita Course, mga kababayan ko, dilaw to. Ang lalawigan ng Batangas, pinaligiran ng dilaw, mga kababayan ko. Totoo to sinasabi natin mga kababayan ko. Totoo yung sinasabi natin. Para malaman nyo mga kababayan ko. Kasi nung panahon na yun, sabi nila, bakit ganyan nag-uupo si PBBM ng mga dilaw sa Malacanang? Mga kababayan ko, dilaw to si Recto ba't tinutulungan niya yan? What's the reason? Ako lang mga kababayan ko, based on my own opinion at kita ko sa dalawang mata ko, mga kababayan, uulitin ko ulit. No? Uulitin ko ulit. Nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, sinabi niya nung kampanya, naalala ninyo, walang dilaw, wala ng pula, wala ng asul, wala ng berde, wala ng green, wala ng puti. Lahat tayo Pilipino, lahat tayo pantay-pantay. Tama ba ako mga kababayan?
Ayan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So nung nakita ko kanina, mga kababayan ko, na pinanumpa niya si Recto, ang kauna-unahang gabineteng dilawan sa kabinete ni Pangulong ay si Ralph Recto. So sa makatuwid mga kababayan ko, seryoso si Marcos Jr., mga kababayan ko, na sinasabi niya nung kampanya. Ngayon yung makikita na hindi siya traditional politician. To be honest, hindi siya traditional politician. Kasi si FEM nun, mga kababayan ko, hindi traditional politician eh. Ang ginawa niya, kahit kalaban niya, inupo niya pa rin eh. Diba? Kahit may risk, mga kababayan ko. Eto naman ngayon, mga kababayan ko, hindi ka panalig o hindi ka, kumbaga, antay sa tatay niya ang paniniwala. Pero nandito ngayon, nakapanig sa kanila. Sa tingin ko, mga kababayan ko, sinet aside ni Bibi, ni Marcos Jr., nito ni Marcos, ni Blong Blong, ayan na, si Blong Blong, sinet na sinet aside ni Marcos Jr. ang politika. Bumilib ako dito kay Pangulo ha. Sa totoo lang. Ang nakita ni Bongbong Marcos ngayon, ito ni Marcos Jr., alam niyo po kung ano nakikita ko sa kanya ngayon? Mga kababayan ko. Ang ginawa ni BBM, mas pinairal niya yung, mas pinairal ni Bongbong Marcos yung sinasabi natin na binaba niya yung, mas pinairal niya yung katalinuhan niya kaysa sa pride niya. Kasi kung gusto yung bumawi ni Marcos Jr., nasa kanya nakapangyarihan. Pero di niya ginawa. Diba? Pero ito mga kababayan ko, kalaban ng pamilya nila. Dilaw to, hindi to Marcos. Inupo niya sa gabinete. So it means, totoo yung sinasabi ni BBM. Na wala ng dilaw, wala ng pula, lahat tayo equal. Totoo yung sinasabi ni Bongbong pala ngayon, ang magpapatahimik sa hidwaan at gulo ay yung pagpapatawad. So ngayon mga kababayan ko, isa rin sa nakita ni Bongbong Marcos dito, ni Marcos Jr., of course, may talino sa numbers. Bilang mathematician genius pala itong si Ralph Recto. So ibig sabihin nito mga kababayan, kailangan ka ng bansa, wala akong parang ito yan. Wala akong pakialam kung saan ka galing partido, wala akong pakialam kung saan ka, kung dilawang ka o ano ka. Ang kailangan ko sa gabinete ko, yung marunong, yung may kaya, at yung maaasahan at may katuwang ko sa gobyerno sa pagpapalago ng Pilipinas. Kung sa bagay, mga kababayan ko, nung nagneda naman noon to sa Aquino administration, well, good yun. Mga kababayan ko, at least may background siya at may kakayanan siya doon. At ngayon, mga kababayan ko, binigyan nga ni Pangulong Bongbong Marcos to ng position. Ang gagawin natin ngayon, mga kababayan ko, babantayan na lang natin. Mga kapatid. Hindi ko naman sinabi na wag tayong magtiwala, no? We must follow the precedent. No? Tantanan nyo na po yung nagsasabi na, ay dilawan yan, ba't inupo ni Bongbong Marcos yan? Walang kwenta yung mga dilawan yan. Makikipag-away lang yan sa ating ano. Kukuha lang yan, nagpapalakas lang ulit sila. Stop that kind of words na mga kababayan ko na, please, kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung, ay dilaw yan. No? Ay dilaw yan. Huwag nyo papansinin, dilaw yan. Mga kababayan ko, huwag nyo tutulungan, dilaw yan. Kaya nga tayo hindi umuunlad sa Pilipinas eh. Kasi puro dilaw ang iniisip natin, kinakalaban natin. Kung merong peacemaker, mga kababayan ko, na magbibigay sa Pilipinas, I go for President Bongbong. Sabi ko nga sa iyo, Bongbong Marcos, ito si Marcos Jr. na sinasabihan nila, mga kababayan ko. Itong si Marcos Jr., mga kapatid, ay hindi po traditional politician. Ang mindset ni BBM ngayon is nation builder. BBM is a nation builder. Gagamitin niya lahat ng matatalino sa bansa upang umangat ang Pilipinas. Same strategy ng tader niya, mga kababayan. Kung hindi napapansin ng iba yon, ay, nako, lintik, pasting yawa, ub-ub ka.
Trust me. Pag hindi mo napansin yon, tagilid ka, mga kababayan ko. Totoo, mga kapatid, tagilid ka talaga. Pag hindi mo napansin yung ginagawa ni BBM ngayon, kaya pag yan napansin mo at nakita mo yung ginagawa niya na lahat ng matatalino, kinukuha niya, ina-adapt niya, mga kababayan ko, para makatulong sa bansa natin. Ganon ang ginagawa ni BBM. Hindi nagsasayang ng oras sa tao. Yan si Bongbong Marcos.